Excuse me po, yung gamit ninyo. Likyang, Sayaw-sayaw. Ikaw. Anong ginagawa mo rito? Likyang, dahil nakita mo na ang lahat. Hindi na ako mag-i-explain pa. Tapos na tayo. Liu Xiangxiang, ano ang ibig mong sabihin? Tingnan ko kung sino ang nilalandi mo. Ginoong Zhao. Wow, ito pala ang ex-boyfriend mo, isang waiter sa hotel. Ang galing-galing naman. Liu Xiangxiang, kung hindi dahil sa pagbili ko ng almusal mo araw-araw, hindi sana ako natanggal sa trabaho at napunta sa ganitong kalagayan. Nandadaya ka sa akin? Wala ka bang hiya? Huwag mo akong sermonan. Kapag wala kang pera, wala kang dignidad sa panahon ngayon. Tingnan mo ang sarili mo. Karapat-dapat ka pa ba sa akin? Tama na, baby. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Ikaw si Likyang, tama ba? Narinig kong namatay ng maaga ang mga magulang mo. Hahaha. Malamang dahil sa kahirapan. Tumahimik ka. Hoy! Kuya, tulungan mo akong bugbugin siya. Mga salot, akala mo mas mabuti ka sa akin dahil may pera ka? Three Realms Red Envelope Group. Maligayang bati. Sumali ka na sa Celestial Red Envelope Group. Tai Shang Laojun, Jade Emperor, King of Hell. Anong klaseng kalokohan ito? Nababaliw na ba silang lahat? Maligayang bati. Nakatanggap ka ng isang kahon ng gintong bar. Ano ba yan? Kakaiba, bakit hindi ako makaalis sa grupong ito? Hello, ito po ba si Likyang mula sa Wangjiayin? May padala po kayo. Nasa bahay po ba kayo? Padala? Wala akong in-order. Pupunta na ako dyan. Ha? Ang bigat. Ano ba ang laman nito? Diyos ng yaman. Mahalaga ito. Baka kaya. Totoo pala ang grupo? Wow! Ang weird ng pakiramdam. Ha! Gintong bareta. Ha ha ha. Mayaman ako. Mayaman ako. Ha ha ha. Magkano ang halaga ng mga gintong bareta na ito? Sir! Bakit sila nandito? Ay, ang malas. Baby, ang galing mo kaninang umaga. Ay, tigilan mo nga. Ha ha ha. Mahal, pumili ka ng kahit anong gusto mo. Bibilhin ko yan para sa'yo. Salamat, darling. Miss Cheng, anong ginagawa mo? Hoy, ikaw pala, anong ginagawa mo rito? Nanghihingi. Umalis ka. Paano mo ako mapipigilan? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang sarap ng babae mo. Gago ka. Ang sarap ng babae mo. Gago ka. Sweetie, okay ka lang ba? Hinampas mo ako. Sir, sir, nasaan ka ba? Young Master Zhao, ano po ang maitutulong ko? Anong nangyayari rito? Bakit pinapapasok itong pulubi dito? Palabasin mo siya ngayon, o hindi na ako bibili ulit dito. Young Master Zhao, pakikalma lang po. Aalisin ko na po siya kaagad. Hoy, pulubi, narinig mo siya. Lumabas ka. Bakit ako aalis? Dahil mahirap ka, loser. Bakit hindi mo? Tingnan ang sarili mo. Likyang, ano nang amoy yan? Parang amag. Yan ba ang mangkok mong panghingi? Ha ha ha, pwede. Baka naman.
Mahalagang mana ng pamilya niya yan. Ha ha ha. Binalaan kita. Bantayan mo ang bibig mo, o mawawalan ka ng trabaho. Ano, ayaw mo na sa trabaho mo sa hotel? Parang qualified pa siya. Ang mga tindero namin sa alahas ay hindi basta-basta lang. Tanga, umalis ka na bago ko tawagan ang seguridad. Easy. Fuck off. Suplado. Hoy, gusto mo ng bugbog, tamad? Whew. Itong mga gintong bar. Hindi pwede. Impossible. Hindi pwedeng totoong ginto yan. Peking ginto yan. Plastic lang yan siguro. Tingnan natin, pa-appraise natin yan. HMPH. Walang kwentang appraise in yang basura mong yan. Hintay ka dito. Kukunin ko ang manager. Hoy, Ang bigat. Baka naman. Darling, parang hindi plastic to. ile. Ano naman, hindi plastic. Di ba to? O mumurahing metal lang yan. Ay, natakot ako. Darling, ang talino mo talaga. Likiang, walang kwentang tamad ka. Alis ka na ngayon din. O tatawagan namin ang pulis, mabubulok ka sa kulungan. Ile. Likyang, kahabag-habag kang talunan. Hindi lang pobre, bobo ka pa. Dito ka pa nag-scam? Hahaha. Sinong niloloko mo? Manager, itong lalaki. Daw ay may totoong gintong bar. Bobo ka ba? Tingnan mo siya. Isang kahon ng ginto. Sayang ang oras ko. Pero manager, ang bigat, hindi plastic. Itong tamad. Kung totoo yan, tatawagin ko siyang daddy. Ikaw na maruming pulubi. Alice, Ano? Totoong ginto ba? Daddy. Ano? Tunay? Daddy. ano? Ibig kong sabihin, maginoong panauhin, ang mga gintong bertang ito ay tunay. Bulag ako sa estado mo. Mangyaring hanapin mo sa iyong puso, napatawarin ako. Impossible. Ang batang to ay isang hotel bellboy lang. Wisit, Lichang. Wala akong pakialam kung saan mo nakuha ito. Pero makinig ka. Itong maliit na kahon, kapag kinonvert sa halaga sa merkado, ilang milyon lang. Maliit na halaga lang yan para sa akin. Eksakto. Hindi papansinin ng darling ko ang ilang milyon. Ilang milyon? Hindi. Pagkatapos ma-appraise. Mga relikya ito mula sa Tang Dynasty. Napakaayos ng pagkakapreserba. Pinakamataas na grado ng kadalisayan. Tinatayang halaga sa merkado, mahigit 10 milyon. Yes, Mahigit 10 milyon. yes. 1-0 milyon. Ay, Hahaha. Impossible. Nananaginip ba ako? Paano ako biglang yumaman? Itong ginto. Balak ko sanang ipapalit dito. Pero ngayon, mukhang ayaw ng dalawang tao. Ikaw ang bahala. Kayong dalawa, labas? O ipapapalayas ko kayo? ikaw. At ikaw. Pinagbabawalan kayong tatlo. Umalis na kayo ngayon. Oh, hindi na ako magpapakabait. Manager, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kuya Kiang, huwag mo akong paalisin. Bigyan mo ako ng 2 baretang ginto. At magdamag akong sasama sa iyo. Sisiguraduhin kong lubos kang masisiyahan. Umalis ka. Lumabas ka. Nakadidiri ka. Kayong dalawa, mangyaring umalis. Hindi kayo welcome dito. Ikaw, maruming pulubi. Huwag kang magyabang. Ile.
Hindi ba't girlfriend mo ay akin pa rin? Isa ka lang kahabag-habag na torong-toro. Kuya Zhao. Li Qiang, huwag kang magpakawalang hiya. Sasamahan ko si Kuya Zhao. Serves you right, talunan ka. Geely. Ang 10 milyon mula sa iyong mga gintong bar ay nandito na sa card na ito. Ingatan mo ito. Ha ha ha. Mayaman na ako sa wakas. Isa pang red envelope. Mga tol, nakita ko si Chang Ina naliligo ngayon. Ha 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 ha. Heto na. Hoy hoy hoy. Ang banal na mata, nakakakita ng kapalaran, nakalulusot sa lahat ng bagay, walang katapusang himala, maging ang underwear ng may bahay sa kabilang kalsada, o ang mahahabang binti ng kapitbahay na babae, walang hindi mo makikita. Anong klaseng kalokohan ito? Magpadala na lang kayo ng pera. Ito ba ang banal na mata? Gamit ang banal na mata ni Erlang Shen, maghahari ako sa mundo ng Antigo, haha. Buwisit. Ayaw mo talaga akong tigilan, hayop ka. Ang malas ko. Umalis ka na, huwag mong dalhin ang malas mo sa palengke namin. Palengke ninyo? Ang palengke ng Antigo ay pagmamay-ari ng pamilya ni Kuya Zhao. Li Qiang, Chinet ng darling ko. Hindi ka naman pala hidden tycoon. Yung eksena sa jewelry store. Baka peke lang. Gago. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Ile. Pigilan niyo siya, buwisit. Inihiya mo ako sa jewelry store. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Sakang. Mga hayop kayo. Nagsasalita ka pa. Pigilan iyong mabuti. Ngayon, papasukin kita. Sa pagitan ng mga hita ko. Dahil isa ka lang talagang sakang. Hahaha. Tama. Mamaya, papatahimikin natin siya. Naku mahol parang aso, o hindi niya mababawi ang gamit niya. Oh hahaha. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Tigil. Huwag ninyong apihin ang tao. Tigil. Huwag ninyong apihin ang tao. Hooray. Sino ka? Ang kapal ng mukha mong magkagulo sa lugar ng aking mahal. Dilat-dilatan mo ang mga mata mo. Ito si Xiac Xinchuang, ang apo ng chairman ng Wangding Group. Binibining siya. Binibini, hindi natin kaya siyang awayin. Siya ang may-ari ng pinakamagandang restaurant sa Longyu City. Kakaiba, bakit niya ipinagtatanggol ang loser na si Li Qiang? Wala nang oras para mag-isip, dapat na tayong umalis. Umalis na tayo dito. Pagsisisihan mo ito. Ikaw, si Li Qiang. Salamat, Binibini. Ang tagal nating hindi nagkita. Ay nako, patay na ako. Ito ba ang tinatawag nilang, kapag may isinuksok may madudukot? Kung alam ko lang na ikaw, many Akis, hindi sana kita tinulungan. Oh, Binibining siya. Ang bundok ay mananatiling lunti. Magkikita pa tayo. May mga gagawin pa ako. Aalis na ako. Tigil. Binibining siya. Ano pa ang gusto mo? Ang lalaking nanakit sa iyo ay si Zhao Duojin, anak ng may-ari ng antique mall na ito. Paano mo siya naiinis? Sa totoo lang, yung babae. Ha, kalimutan mo na. Ha, naiintindihan ko na. Sapatos mo yan dahil sa paglalampaso mo sa eskwelahan, sa halip na mag-aral. Ngayon, ang nobyo mo ay tumakbo kasama ng iba. Ah, sige. Sapat na ang kahabag-habag mo. Kung aalis ako, baka bumalik sila para sa iyo. Narito talaga ako para magbenta ng Antigo. Sumama ka muna sa akin ngayon. Manatili ka lang sa tabi ko. Hoy,
Fan Xiaohua, nag-aaral ako ng mga antigo nitong mga nakaraang araw. Matalas na ang mata ko ngayon. Gusto mo bang tulungan kitang mag-appraise? Nag-aaral ka ng mga antigo. Ang maruming bibig ay hindi makapagsasalita ng magagandang salita, hindi ka pa nga nila kukunin para magwales dito. Sige. Binibining siya. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, paano kung 50,000? Tingnan mong mabuti. Ang kahon na ito ay mula sa Ming Dynasty. Binibining siya. Ang alok ko ay presyo sa merkado, Ming na, pero hindi imperial. Magaspang ang pagkakagawa. Hindi ba pwedeng taasan mo pa? Binibini. Siya. Ito lang ang alok ko dahil sa kung sino ka. Wala siyang ideya. Kung ano talaga ang laman ng kahon na ito. Ito na ang swerte ko. Ang laman nito ay hindi bababa sa 5 milyon. Ano, mayaman? Parang taang mayaman. Sige, kung ipipilit mo. Paano naging 50,000 lang ang halaga ng kahon na ito? Malinaw na 5 milyon ang halaga nito. Ikaw, ano ba ang alam mo sa mga antigong bagay? Nagsasabi ka ng 5 milyon. Parang nagnanakaw ka sa bangko. Li Qiang, tumigil ka sa paggulo. Maniwala ka sa akin, totoo ito. Binibining siya. Iniisip mo bang manloloko ako sa'yo? Respetadong dealer ako. Kung milyon-milyon ang halaga ng kahon na ito, kakainin ko ito ngayon din. Guwapito, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ginoong Zhao, huwag mo siyang pansinin. Tumahimik ka. Binibining siya. Bilang pabor, kukunin ko ito sa halagang 200 yen. Deal. Walang deal. Li Qiang, ano ba ang problema mo? Ako na ang kukuha, 1 milyon. Sa anong pera, pulubi? Tumingin ka sa sarili mo. Li Qiang, tumigil ka sa paggulo. Kung magpapatuloy ka pa, papapalasan kita ng seguridad. Nakatanggap ang alipay ng 1 milyon. Hangwu Tungbao. Ito ay Hangwu Tungbao. Boss Zhao, maghanap ka talaga ng negosyo. Kung naaalala ko ng tama, ang Hangwu Tungbao ay hindi bababa sa 5 milyon ang halaga. Binibining siya. Mali ang pagkakaintindi mo. Tigilan mo na yan, Ginoong Zhao. Qiang, terror na. Binibining siya lan. Hoy, binibining siya, binibining siya, binibining siya. Buwisit na tanga, nasira ang deal ko. Li Qiang. Salamat kanina. Kung wala ka, na-scam na sana ako ng husto. Pero paano ka nagkaroon ng ganoong kalaking pera? 1 milyon, ganun lang. At paano mo nalaman ang numero ko? Sabi ko sa'yo, nag-aaral ako ng mga antigo, kumikita ng kaunti. Tungkol naman sa numero mo. Naalala mo nung nahuli mo akong tumitingin, at tinawagan ng mga magulang ko. Dapat lang sayo, manyok ka. Hoy, Li Qiang. Ibilin mo sa akin yung Hangwu Tungbao. Babayaran ko ng 5 milyon. Kolektor ang lolo ko ng mga ganito. 5 milyon. Magugustuhan to ni lolo. 5 milyon. Anong gagawin ko? Para sa kinabukasan kong masaya. Heto, kunin mo na bilang regalo. Ay transfer ko na ang pera. Magkaklase tayo noon, hindi na kailangan ng pera. Isipin mo na lang tong paghingi ng tawad, sa mga pagkakamali ko noon. Bukod pa riyan, ikaw lang ang karapat-dapat nito, binibining siya, dahil ang ganda-ganda mo. Alam mo ang mabuti para sayo. Pero seryoso, paano mo nalaman ang laman? Ha? Paano kung sabihin kong may X-ray vision ako? Katarantaduhan. Hindi ka naniniwala? Naka-carton underwear ka ngayon. Ano? Paano mo nalaman? Manyok ka. Tumingin ka na naman.
Ang aso, hindi tumitigil kumain ng tae. Ako lang, sabi ko sa'yo, yung expertise ko sa Antigo, ang nakakita ng sikreto ng kahon. Yung underwear, pula lang yun. Talaga. Ha. Siyempre totoo yan. Teka, namumula ka. Suot mo nga ba? Tumigil ka. Li Qiang, pumunta ka sa art auction ng pamilya ko bukas. Tulungan mo akong mag-bet ng mga pyesa. Walang titingin. O baka balatan kita ng buhay. Siyempre naman. Nangyayari na talaga. Mga senior, hintayin niyo ako. Sa wakas, kumakalat na ang mga likha ni Chensing. Ha? Sino tong bagong salta sa grupo? Impossible, bagong immortal. Siguro dapat magpalit din ako ng pangalan. Ang ganda pakinggan ng Treasure Seeker Daoist. Dahil nandito na tayo, baka naman may red packet. Hearts Puppet. Ibinibigay sa user ang ultimate fantasy nila, isang dream lover, na nagkakaroon ng anyo ng sinumang gusto nila. Liu Yifei. Yang Mi. Pwedeng lahat. Stars Colors Brush. Nakalilikha ng kahit anong maisip ng user. Pero ano nga ba ang gagawin ko dito? Bakit ninalang pera ang makuha ko? Pera. Sinong umatake sa akin? Harapin mo ko ng lalaki. Teka, ito ba yung Star Scholars Brush? Hindi. Di pwedeng. Pwede bang maging normal kayo sa susunod? Kung masira ako sa mga susi ninyo, kayang-kaya ba ninyong panagutan? Hoy hoy hoy. AYYY. Tapos na ba kayo? Masaya kayo kung mamatay ako, ha? Mga gago. Ano ba ang silbi ng basurang to? Sa susunod, pera na lang ang ipadala. AYYYYY. Sige. Mali ako. Ang ganda pala nito. Ito ba, yung Hearts Puppet? Hearts Puppet. Ibinibigay sa user ang ultimate fantasy nila, isang dream lover, na nagkakaroon ng anyo ng sinumang gusto mo. Liu Yifei. Yang Mi. Pwedeng lahat. Mag-iba ng anyo sa kahit sino. Ha, medyo cute. Ngayon, subukan mo yung pose sa pagtakbo. Ano ba? Nasaan ako? Bakit hindi ako makagalaw? Bakit nandito rin tong many akis na to? Sandali, gumagana talaga? Array. Li Qiang, ikaw, yang hayop ka. Bitawan mo ako ngayon din. Bakit may hawak kang carton undies? Ang immature mo. Ikaw ang immature. Immature ang buong pamilya mo. Parang nakakabahala ang pagiging totoo nito. Hog, pati yung amoy, sakto. Ha, yang gago. Ano ba ang gusto niyang gawin? Hey, iniisip ko kung realistic ba lahat. Huwag kang lalapit. Hindi ka naman talaga gagawa ng manyak na bagay, di ba? Ikaw, huwag mo akong hawakan. Hindi. Sige. Magpapakaginoo na lang ako. Ha, mabuti naman at may konting delikadesa ka. Kinilabutan ako sa'yo.
Ito. Og, bahala na. Bumalik ka sa dati. Kailangan ko ng hangin. Kapag nakatingin ako sa'yo, nawawalan ako ng kontrol. Dad. Okay. Ay, isang ipis lang. Okay. Ipis. Oo. Ipis. Ano ba ang nangyari? Panaginip lang ba yun? Yung many office na yun. Magandang araw, Miss Sia. Ano ba ang problema mo? Nag-take ka ba ng crazy pills? Hoy, hintayin mo ako. Shaolan. Ipapakilala ko, ang bestie kong si Feng Shaolan. Kumusta? Hello. Ang bestie kong si Chu Shuang. Hi. Oo nga. Hoy. Oo nga. At ito naman ay, binatang Ginoo Go Run ng kumpanyang Go. Sikat na pintor na si Chi Shuang. Ito ay, Ang boyfriend ko, si Li Qiang. Tama ba, mahal? Oo. Talaga. Mas mabilis pa magbago ng mood kaysa sa uso sa TikTok. Ginagamit na akong panangga ngayon. ang sinumang karapat-dapat sa pagmamahal ni Shuang ay dapat pambihira. Ano ang trabaho mo? Waiter ako sa hotel. Wala akong trabaho ngayon. Hahaha, waiter. Ang kahanga-hanga. Ay, baka sinusustentuhan ka pa rin ni si Iksu. At kung oo, wala kang pakialam. Si Shuang, sa tingin ko nagsisinungaling ka tungkol sa boyfriend na ito. Ano ang pinagkaiba? Niya sa basurero. Li Qiang, tama ba? Tingnan mo ang Kuya Gu natin. Ipinanganak na mayaman. Isang kilalang pintor. Nagregalo pa siya kay Shuang ng jade bracelet kamakailan. Nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ang katulad niya lang ang karapat-dapat kay Shuang. Tama ba? Eksakto. Sigurado akong may mga tao na hindi ito kayang bilhin sa buong buhay nila. Talaga. Sigurado akong may mga tao na hindi ito kayang bilhin sa buong buhay nila. Ang bracelet na suot mo, peke ito at halagang $10 lang. Ang kapal mo. Oh, may inggit kasi. Hindi kayang bilhin. Kaya peke ang tawag sa regalo ng iba. Ating linawin ito, tanggalin mo at titingnan natin. Heto. Shuang. Naniniwala ka talaga sa kalokohan niya? Kuya Gao, mukhang kinain ka ng selos. Tingnan mo, may mga nakikitang bula at depekto ang bracelet na ito. Nakalabas ng mga butas ng hangin. Malinaw na palatandaan na pekeng jade ito. Kailangan ko pa bang magpaliwanag? Impossible. Baka nagkamali ako ng paghusga. Ikaw. Naku, CJ. Sir, baka nagkamali lang si Kuya Go. Nakakalito talaga mag-appraise ng antigo. Nagkakamali naman ang lahat, di ba? Sir, tunay ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi tulad ng iba na puro salita lang. Li Qiang, ano ba ang ibinigay mo kay Shuang? Wala naman talagang espesyal. Hangwo tumbaw coin lang. Yung 5 milyong antigong barya. Ikaw ba ang gumawa? Edi wow. Tumingin ka nga sa sarili mo. Tigilan mo na ang pagsisinungaling. May binigay nga sa akin si Li Qiang kamakailan. Tunay na antigo. Na-authenticate na. Ano naman, kahit papaano, hindi yan galing sa kanan. Mas mabuti pa iyan kaysa magregalo ng peke.
Mas mabuti pa iyan kaysa magregalo ng peke. Sia Olan, bakit? Sinasabi ko lang ang totoo. Sige, tama na. Mag-focus na lang tayo sa mga painting. Nga, tingnan na lang natin ang mga painting. Yung mga painting. Kuya, ikaw ba ang gumawa nito? Ang ganda. Siyempre, ang Ni Sinking Heart na ito ang pinakamapagmamalaki kong obra. At ito, at ito. Lahat ay gawa ko, sasabihin ko sa'yo, bawat isa sa mga ito, kaya madaling ibenta ng 500,000 hanggang 600,000. Wow, kuya, ang galing mo. Ah, wala yan. Pero may mga tao na hindi talaga maintindihan. Sa huli, ang sining na ganito ay mauunawaan lang ng mga nasa mataas na lipunan. Ano nung pinagtatawanan mo? Anong nakakatawa? Pinagtatawanan ko kung paano yung May. Pang-elementarya lang ang kasanayan ay naglakas loob magpanggap na top-tier painter. Kaya kitang talunin kahit nakapiring. Ang lakas ng loob mo. Hinahamon mo ako. Oo, ano naman. CJ, huwag kang magsisi sa huli. Paano kung live painting duel? Ang matalo, aalis agad. Ay, huwag naman. Ayokong mapahiya ka lang. Ako? Matatalo? Ha! Nakakatawa naman. Kapag natalo ako, kakainin ko ang sarili kong painting. Mas magaling pang magpinta si Brother Gao, gamit ang paa kaysa sayo. Sige. Tingnan natin. Kailan ka pa nagpapinta? Hindi ko alam yan. Libangan lang. Walang seryosohan. Ah, tumahimik kayong lahat. Mga binibini at Ginoo. Gusto nitong prom na hamunin ako sa paligsahan ng pagpipinta. Kaya inaanyayahan ko kayong lahat na maging saksi sa palabas na ito. Sino ba ito? Kilalang pintor dito si Gauron. Tingnan mo ang suot niya. Parang basurero, ire, katulad niya. Hindi ko siya papayagang magpunas ng sapatos ko. Hahaha. Li Qiang, talagang magaling si Goron. Hindi mo dapat siya hamanin. Relax. Ihanda mo na lang ang mga brush. HMPH. Nasa akin ang bruise ng Wingcoxing. Paano ako matatalo? Sige, ikaw ang bahala. Mga binibini at Ginoo, kilala niyo na ako. Kung may nagkagusto sa gawa ko ngayon. Bilhin mo ang isa, libre ang isa. Ano? Bilhin mo ang isa, libre ang isa. Nananaginip pa ako, bakit ang mura nito? Hindi ito kapanipaniwala. Ang mga painting ni Master Go. Nakabili ako ng isa sa halagang 200,000 noong nakaraang taon. At ngayon ay nagkakahalaga na ng 800,000. Kailangan kong kumuha ng isa ngayon. Nakakagulat ang presyo. Shuang, nakita mo ba yon? Ang galing ni Gao, sir. Sir, nakita mo ba? Ang galing talaga ni Gao, sir. Sige na, sige na. Mabuti. Napakagaling. Tingnan niyong mabuti, mga kasama. Ganito ang hitsura ng tunay na sining. Malapit ka ng matalo. Isang alamat si Master Go. Sumuko ka na lang ngayon, talunan. Oo, tumigil ka na lang. Wala kang pag-asang manalo. Sino ka ba para mag-asta ng ganyan? Ano ba ito? Ano? Ano yan? Ano ba? Nasaan ang brush ko? Ha? Ito ba ang pinakadakilang pintor sa mundo? Bakit hindi mo magawa kahit ang unang pagsulat? Li Qiang, nasaan na ang lahat ng yabang mo ngayon?
Bakit hindi ka mag-drawing? Oh, medyo mainit dito. Nag-iisip-isip pa ako. Nag-iisip-isip. Buisit. Legit ba talaga itong wingcoxing brush na to? Kediri talaga ito. Ano na ang gagawin ko? Ha ha ha. Magbitiw ka na habang maaga pa. Nakakawa ka na. Anak, kung hindi mo kaya, umalis ka na. Walang pumipilit sa'yo. Li Qiang, baka dapat tumigil na tayo. Kailangan kong umihi. Lolo, anong nangyayari? Hoy pare, pasensya na. Pintor ako ng 7 diwata at may isang nawala. Kaya hiniram ko ang brush mo. Naibalik ko na. Sus Mariosep, muntik na akong mapatay doon. Ay naku. Tignan niyo kung sino ang bumalik, ang i-master painter natin. Nakita kitang tumakbo patungong sire. Huwag mong sabihin naghanap ka ng inspirasyon. Pare, ang tagal mong nawala. Nag-iinspirasyon ka ba sa mga urinal cake? Ha ha ha. Li Qiang, tumigil ka na sa kahihiyan. Sumuko ka na lang. Manalig ka sa akin dito. Seryoso, magtiwala ka sa akin. Guguhitan ko ang Starry Night ni Van Gogh. Starry Night. Ikaw. Talaga? Lalo na't 5 minuto na lang ang natitira. Ngayon pa magsisimula. Huli na. 10 segundo na lang, bata. Blanco pa rin ang iyong kanyas. Aminin mo na lang natalo ka na. Kahit na ang Yellow River Heart ay hindi ka na maililigtas ngayon. Tapos ka na. Hahaha. Basura, hintayin mo lang na mawala ka sa buhay ni Xin Shuang. Oras din eh. Ibaba ang lapis, tapos din. Master Go. Ang galing nito. Ang galing ng pagguhit. Ang ganda ng kulay. Talagang HENYO. Ramdam ko ang buhay na sumisigaw mula sa kanyas na ito. Babayaran ko ito ng 300,000. 400,000. 600,000. 1,000,000. May 1,000,000 na tayo. May mas mataas pa ba? Kuya. Ang galing mo, Xin Shuang. Tingnan mo kung gaano siya katalino. Sandali. Ang Jiangsu Art Museum ay nag-aalok ng 1,000,000. 1,000,000. Ano sa tingin mo? Deal. Naibenta. Talagang naibenta. Oh my God. SUSMARYOSEP, Miss Sia. Paano mo nailipat ang tunay na Starry Night mula sa New York MoMA papunta dito? Sino ka ba talaga, matanda? Tumahimik ka. Tanga kang mangmang. Iyan ay kapal ng mukha. Alam mo ba kung sino ito? Sino? Long Ocean. Ito si pambansang alagad ng sining na si Fang Zixin. Master Fang. Taos pusong paghingi ng paumanhin. Ginoong Fang. Ako si Godon. Isang artist na medyo kilala sa Yulong City. Ginoong Fang. Ginoong Fang. Ginoong. Interesado kayo sa aking painting. Ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang gumawa nito. Oh, Ginoong Fang. Ang boyfriend kong si Li Qiang ang gumawa nito. Narito siya. Iba na ang lahat. Nakita ko na ang di mabilang na kopya ng Starry Night. Lahat ay may kapintasan sa isang paraan. Pero kung ikukumpara sa orihinal ni Van Gogh, yung walang tigil, nakakabaliw na intensidad. Kulang pa rin ito. Ngunit ang painting na ito, nadadala ako sa magulong pag-ikot nito. Nalulunod sa mga asul-berdeng agos nito. Ang walang tigil, umiikot na nebula.
Ang langit sa gabi sa kanbas na ito ay nagliliyab. Ito ay hindi na maiiba sa orihinal ni Van Gogh. Ha! Husay! Isang henyo na isang beses sa isang siglo, imposibleng siya ang gumawa nito. Haha! Wow! Ito ay talagang kapareho ng orihinal. Paumanhin. Pero hindi ito painting ay ipinagbibili. HMPH. Ano? Masyado bang mababa ang alok ko? Hindi, pwede pa akong magtaas. Hindi ito tungkol sa pera. Zinchuan. Para sa iyo ang painting na ito. Para sa iyo ang painting na ito, isang regalo para sa ating engagement. Li Qiang, ano ba ito? Binalik ko lang ang pabor. Ching Shuang, para sa iyo ko ito ipininta. Ang pagmamahal ko sa iyo ay tulad nitong starry sky. Walang tigil, hindi mapipigilan. Sige, tatanggapin ko ito. Hindi ko alam na kaya pala ni Li Qiang magpinta ng ganito. Siya pa ba talaga ang Li Qiang na kilala ko? Hindi ko inaasahang ganito kagaling ang isang walang kwentang tao. You, Master Fang, pwede mo bang suriin ang painting ko? Sinisiguro ko, kapag nakita mo ang akin, mukhang basura na ang gawa ng batang yon. Ang gawa ng batang yon ay hindi. Kahit normal. Pagkatapos mong makita ang sining ko, susunugin ng basurang yon ang mga mata mo. Ang asining mo ang sumusunog sa mga mata ko. Ang bagay na to ay para sa Chang sa eskinita. Kailangan mong magsumikap pa. Haha, hoy, saan na yung lalaking nag-alok ng 1,000,000? Sabi ko na, imposibleng ganun ang halaga ng basurang yun. Ano, usapan ay usapan. Master Painter, go. Naghihintay ako na kainin mo yung canvas. Simulan mo nang umunguya. Ang pamilya Zhao ay nagdala ng aming kayamanan para magbigay puri sa okasyong ito. Haha. Zhao, nandito ka para sirain kami, di ba? Ito ay auction ng pamilya Xia. Walang nag-imbita sa iyo. Miss Xia, hindi na kailangan ng galit. Bakit hindi mo muna tingnan ang dala ko? Malay mo. Baka mas mataas pa ang halaga nito kaysa sa mga doodle ng pamilya ninyo. Haha. Mga binibini at ginoo, magtipon-tipon kayo. Ngayon, iharap ko sa inyo ang obra maestra ng mga obra maestra. Isang painting na nagpapamukha sa gawa ni Tang Boho, na parang sulat kamay ng kindergarten. Ang yabang naman. Ha? Ha? Master Fang, pakiusap. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Ang malamat na nawawalang obra maestra ni Go Kaiji. Ang Nymph of the Luo River. Ayan, ito ba ang Credit of the Lu River? Ang scroll na ito ay na-authenticate na ni Master Fang Shixen. Walang duda, tunay. Totoo. Ito ay talagang tunay. Diyos ko, nakasaksi tayo ng kasaysayan. Eksakto, walang eksaherasyon. Tahimik. Tahimik. Ang gawang ito. Nawala sa loob ng daang siglo. Ngayon ay narito sa harap ninyo. Ito ay tunay. Tama na, tigilan ang chismisan. Hindi ba ninyo naunawaan ang halaga nito? Ako'y mag-aalok ng 1 milyon. Hindi ba ninyo naunawaan ang halaga nito? Ako'y mag-aalok ng 1 milyon. 1 milyon? Kawawa naman. Ako'y mag-aalok ng 1 bilyon. Wow. Ano ba ang nangyayari? Ang presyo ng larawan na ito ay nakakabaliw. Alam mo ba, kahit ang kopya mula sa dinastiyang Song ng Nymph of the Luo River, ay walang katumbas na halaga, hindi pa nga ang orihinal. Sino ang mag-aakalang may ganito pala si Dr. Zhao? Hindi ka panipaniwala. Hayaan mong i-scan ko ito gamit ang aking Sky Eye.
ha. Kiyang. Para kang nabigla, huminahon ka. Ang mga jaw ay nakakainis, ngunit ang halaga ng larawan na ito ay hindi masukat. Hindi ko hingal. Mamamatay na ako. Pinapatay niyo ako. Kayong lahat, ha ha ha. Kayong lahat, ha ha ha. Li Kiyang, bakit ka tumatawa? Ito ay modernong peke. Mga ilang libong dolyar lang ang halaga. At kayong mga tanga ay nag-aalok ng milyon-milyon. Ngayon ay nasaksihan ko ang mas maraming pera kaysa sa utak, sa aksyon. Ha ha ha. Tigilan mo ang pagbibiro, Li Kiyang. Pinatunayan ito ni Master Fang. Paano ito magiging peke? Kalokohan. Hindi mo ba narinig ang buong talumpati ko? Si Master Fang mismo ang nag-verify nito. Eh ano naman, peke ay peke pa rin. Hindi may tatago ang katotohanan. Mga kaibigan, maging totoo tayo. Ang tunay na nymph of the Luo River ay nasa bahay ko. Ang tunay na nymph of the Luo River ay nasa bahay ko. Kapag naposes na naman ako ng espiritu ni Wing Boxing, anong larawang walang katumbas na halaga? Gagawa ako ng isa sa loob ng ilang minuto. Hoy bata, sinasabi mo bang pagmamayari mo ito? Nauntog ka ba? Kailangan mo ng pagsusuri sa pag-iisip. Dapat ba nating tawagan ang asilo? O kaya, diretsong sa krematoryo na lang? Eksakto, haha. Nangangarap. Kapag naibenta ko na ang larawan na ito, maraming perang makokolekta. Makinig kayo. $2 million. Sa sino mang magtatapon sa asong ito palabas. Ako na. Mga tao, isang nimpa ng ilog luo lang ito. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na sining. Dilat ang mga mata nyo. Kukunin ko na, 10 minuto, hintayin nyo ako rito. Babalik ako agad. Kiyang, hindi mo pwedeng makuha ang tunay. Nag-i-insanity ka na. Kiyang, hindi mo pwedeng makuha ang tunay. Nag-i-insanity ka na. Magtiwala ka sa akin. Bago ako bumalik. Ha? Ang siraulo na yun. Pwede ba akong maniwala sa kanya? Tanggapin mo, tumakas na si Li Kiyang. Haha. Talagang duwag. Tama. Magpatuloy na tayo. Nang wala ang payaso. Teka, Zin Shuang. Anong ginagawa mo? Naniniwala ako kay Li Kiyang. Maghintay tayo. Isasangla ko ang reputasyon ng auction na to. CJ. Buisit, nasaan ang brush ko? Muli. Panginoon, ninakaw mo na naman ang brush ko? Ninakaw. Hiniram mo lang yon. Saka, sabi sa manual isang beses lang pwedeng gamitin. Panginoon ko, tapos na ang trabaho. Ano naman ang makukuha ko? Isip. May mapapalit ka ba? Teka, may 7 fairies puppet pa ako. Gusto na gusto ng matandang to ang mga yan. Perpektong pangnegosasyon. Paano kung Celestial Puppet Show? 7 fairies, handa na. Bigay mo sa akin, bilasin mo. Kunin mo muna ang tunay na nymph of the Luo River, tapos na. Nasa kama mo na. Kunin mo na ang puppet ng 7 fairies. Ngayon, panoorin niyo ako. Sigurado ako si Li Kiyang ay tumatakbo na ngayon. Eksakto. Sabi niya meron siyang tunay na nymph of the Luo River. Nangangarap. Si Shuang, huwag kang maniwala sa kanya. Ako. Boom! Nandito na ang tunay. Tunay ang tawag mo dyan. Susunod, sasabihin mo may-ari ka ng Riverside Scene at Kingming Festival. Huwag kang mag-alala, nandito si Master Fang. Hayaan mo siyang magsiyasat. Master Fang. Ano,
Magsalita ka, niloloko ba tayo nitong batang to ng peke? Ito ay tunay din. Ito ay tunay din. Imposible, imposible, Pang. Binayaran ka ba nitong gagawang to? Kalokohan. Bilang isang national level appraiser, sinasabi ko ang nakikita ko. Pero, kakaiba ito. Paano nagkaroon ng dalawang tunay? Makinig kayo, nagsabuatan si Pang Shiksen at nitong manloloko. Huwag kayong maniwala sa kanila. Li Qiang, nagpepeke ka ng sining sa harap namin. Peke man o hindi, hindi kayo ang magdedesisyon. Putang ina mo, HINIPAN mo ang pintura ko, papatayin kita, literal na papatayin kita. Li Qiang, ano ba? Paano kung tunay pala yung sa pamilya Zhao? Tingnan mo, ang brushwork at ink ay walang kapintasan, pero may malaking depekto. Tigilan mo ang KABOBOHAN mo, bayaran mo ang sining ko. Anong depekto? Tingnan mo ang punit na gilid. Sintetikong gibla. Sintetiko. Li Qiang. Hindi ko napansin. Kung wala ang punit. Minsan, nagkakamali rin ang mga eksperto. Mga hibla sa gitna, moderno. Hindi pwede. Ang 3 bilyon natin, wala din eh. Nawala. Paano na tayo mabubuhay ngayon? Ano ba yan? Gagaw ka. INISNIPER mo ako. Isinangla ko lahat, nang hiram pa sa mga loan shark para lang sa pekeng 300 milyon na to, IBAYAD mo sa akin. Tang. Halatang halata ang ebidensya, walang saysay ang pagtanggi. Mr. Zhao. Aminin na natin, ang basurang to, $500 lang ang halaga. Ano? Patas na presyo. Ako naman ang palm unit eh. Ako ang magbabayad. Mr. Zhao, huminga ka, o tatawag ako ng ambulansya. Per, bilhin ko, 100 milyon. 200 milyon mula sa akin. Magagandang alok, pero pasensya na. Hindi ko ito ibebenta. Pare, magpresyo ka. Sa akin mo ibenta. Sa akin mo ibenta. Sa akin mo ibenta. Sa akin mo ibenta. Haha. Nakalaya na rin, hindi ko alam, na may koneksyon ka pala. Saan galing ang tunay? Sa isang lumang pamilihan ko lang nakita. Talaga. Nagsisinungaling ba ako sa'yo? Bakit hindi ako sinwerte ng ganyan? Dahil malapit na ang araw ng mga puso, heto ang regalo para sa mga magkasintahan. Sana'y magkatagpo ang mga tamang tao. Hihihi. May nakikita akong diwata sa kapitbahay. Ang katawan niya. Tay, sabi ni Nay, bumili ka raw ng durian sa uwi. Ay naku, nakalimutan ko tong batang to. Anong tinitingnan mo? Wala. Anong tinitingnan mo? Wala. Ibig kong sabihin. Teka, naalala ko, may gagawin pa pala ako. Aalis na ako. Hoy. Bakit siya nagmamadali? May nag-text ba sa Qiyang babae?
PFFT, anong pakialam ko kung sinong nag-text sa kanya? Naku po. Sinong nagtali ng lubad sa pinto ko? Ah, Magkakagusto ng lubusan ang dalawang kaluluwang itinali. Tatagal ng 72 oras. pulang sinulid ng tagapag-ugnay. Kailan ko ito nahawakan? Teka lang. Ito ba ay... Teka lang. Ito ba ay... H-A-H-A-H-A-H-A. Inilantad mo ang pekeng dokumento ni Zhao ngayon. Nakapagtipid ako ng malaki. Dinner bukas. Huwag kang mahuli. O patay ka. Nag-expire na ang kakayahan ng SVI. Wala ng Sky Eye, sulit naman para sa asawa. Kailangan ko lang, natali itong sinulid sa magandang babae sa campus. Hihi. Dito tayo. Nandito rin si Xiaolan. Li Qiang, ang galing mo. Hindi, swerte lang. Sinabi sa akin ng propesor ang lahat. Hindi naman kayo nagde-date, di ba? Parang gusto ko siya. Tumatanggi pa rin. E paano naman ako? Hindi. Tutol ako. Bakit? Sinjuang, ayaw mo sa kanya. Hindi mo ako mapipigilan. Hindi. Basura si Li Qiang. Hindi mo pa siya gaanong kilala. Xiaolan, kakilala mo lang siya. Makikita mo rin. Hindi bale. Akin na siya. Hindi naman importante. Akin na siya. Li Qiang, ang pag-ibig ay nagwawagi sa lahat, di ba? Di ba? Kung ang turrentadong to ay maglakas loob na sumagot ng oo, patayin. Xiaolan. Mabuti, pero... Isipin. Teka, pulang sinulid. Natali mo kay Zinzu ang katumbas problema, solusyonado, husay. Bahala na, YOLO. Arg. Qiang, Ano? Oh, emergency. Kailangan ko nang umalis. hoy. Huwag kang aalis. Hindi pa naubos ang ating alak. Ah, Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? sige, uminom. Pakibigay sa akin ng harapan. Xiaolan, okay ka lang. Ito na siguro ang pag-ibig. Oo. Lan, hindi dito. May mga nakatingin. Hayaan silang tumitig. Bestie man o hindi. Hindi ako urong. May mga kalamangan ako. Kayo, mag-usap. Aalis na ang third wheel. UFO. Hoy. Kahit ang pagtakas niya ay kaakit-akit. Hindi ka makakatago sa pag-ibig. Ang numerong tinawagan mo ay hindi maabot. Pakiusap, subukan muli mamaya.
Ano na ang gagawin ko ngayon? Siguro nagkamali siya ng intindi. Matchmaker. Emergency. Masasanay ka rin. Madalas mangyari sa kinyan. May paraan ba para mabura to? Gawin mo lang ang ayaw ng kabila. Ano? Oh. Bibi, bababalaan kita. Huwag kang lalapit. Birhen pa ako. Oh. E di hayaan mo akong gawin kang tunay na lalaki. E di hayaan mo akong gawin kang tunay na lalaki. Ate, kumalma ka. Kumalma ka. Mahal, huwag kang mahiya. H, hindi. Halika rito, alternasyon. Tulong. May tao ba dyan? T-U-U-U-U-L-O-N-G. Teka, pagpustahan na lang natin to. Barya, kung ulo, pakawalan mo ako. Sugal. Ayoko sa sugal. Kapatid ko. Nabaon sa utang sa 5-6 dahil dyan. Naiintindihan mo ba? Bastos. Ano ba ang likyang? Sino ang bastos? Ikaw ang naggapos sa kin. Teka, ikaw, bumalik na sa normal? Bumalik na sa normal. Wala akong pakialam, likyang. Kailangan mong panagutan to ngayon. Wala akong ginawa. Anong pananagutan? Ayaw mong umamin? Sige, sasabihin ko kay King Shuang na ginahasa mo ako. Suska, wala akong kasalanan. Bahala na. Manloloko. Sige, wag mong panagutan. Maging boyfriend mo na lang ako. Boyfriend. Tapos na ang epekto ng red string. Maliban na lang kung nagustuhan na niya talaga ako, arg. Pag-iisipan ko. Kaya, gagawin pa ba natin? Gagawin ng ano, tanga? Gago. Hoy, huwag kang aalis. I-unlock mo muna ang pinto. Hoy, ARRRGH. Naku, wala na ako. Paano ko hahabulin ang Diyos ako ngayon? Yung tanggang si Feng Shaolan. Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin. Ha? Kaninong cellphone ito? Celestial Red Packet Group. Seryoso, sino nagpangalan nito? Nakakasuya. Seryoso, sino nagpangalan nito? Nakakasuya. Ah, wag naman sanang convention ng mga edgy na teenager ito. Akala mo mabibilisan mo ako. Malayo ka pa. Bakit ang weird ng laman? Mga milagrosong peach ni Queen Mother. Parang bago lang na. Ad ng mobile game. Ay. Teka. Nasaan ang cellphone ko? Bakit tawag sa pagbubuntis ay peach? Oh. Okay. Teka lang. Parang pamilyar ito. Hindi pwede. Diyos ko.
May gumamit ba ng phone ko para kumuha ng red packets? Ha? Wala naman dito. Bahala na. Baka i-forward ko na lang kay Lichayang. At tanungin kung naisip na niya ang alok ko. P*** ngina. P*** ngina. P*** Nahayag na ang energy stone. Ano na ngayon? Mag-isip. Nahayag na ang energy stone. Ano na ngayon? Nakakatawa ito. Bakit hindi kami naglagay ng identity verification feature? Bakit siya nasa bahay mo? Bakit siya nasa bahay mo? Tigil kayo. Tigilan nyo na ang away. Ikaw, manahimik ka. Pumunta ako rito para bumili ng painting kay Li Qiang. Ikaw. Huwag mo nang sabihin na narito ka rin para sa orihinal na Nymph of the Luo River. Malayo. Ibinabalik ko ang phone ni Likiang. Hindi sinasadya kung nakuha ko ito sa hotel noong nakaraan. Kadiri ka. Xing Feng, hindi ito. Hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi ito ang iniisip mo. Ikaw. Kasalanan mo ito. Kasalanan ko. Ikaw ang ehigo na ayaw panagutan ang responsibilidad. Ano bang nangyayari? Likiang, may problema ang pamilya ko. Please, tulungan mo ako. Pupunta na ako dyan. Bilis. Ngayon na. Umalis ka sa harap ko. Bilis. Likiang, iligtas mo ako. Ang kapatid mo. Sino ka ba? Boyfriend niya ako. Gusto mo ng away? Halika, pakawalan niyo sila. Meng Xiaolan. Ito ba? Ang dakilang plano mong pagsagip? Isang talunan na tulad niya. Kaya kung sampuin niya ng walang dalang sandata. Si Aolan, itong walang kwentang hampas lupa ang tinawag mo. Dapat mayaman ang hinanap mo. Tumahimik ka. Kung hindi mo sinugal ang malaking pera, hindi sana tayo nandito. Xiaolan, huwag kang masyadong masakit magsalita. Sa totoo lang, tama ang kuya mo. Ganito na ba kababa ang panlasa mo? Ganito na ba kababa ang panlasa mo? Ha ha ha. Ganito na lang. Mamaya. Ikaw na lang ang mag-aliw sa akin sa kwarto. Mga tool, mararanasan ninyo ang tunay na kaligayahan. Panaginip lang yan. Binabalaan ko kayo, pakawalan nyo sila ngayon din. Makinig ka, bata. Nasa lipunan tayo ng batas. Dapat bayaran ng mga utang. Walang pera, bayaran ng laman. Magkano ang utang nila sa inyo? Ako ang sisigot. Buti na lang may natira pang milyon-milyon mula sa mga gintong bara. Sapat na siguro yun. PFFT. Ang yabang naman ng isang hampas lupa. Hoy, sabihin mo sa kanya ang halaga. Hoy, sabihin mo sa kanya ang halaga. Kuya. 10 milyon ang utang ko sa kanila. 10 milyon. Ha ha ha. Paano nangyari yun? Hindi ko sinasadya. Kuya. Pakiusap, tulungan mo ako ngayon. Natuto na ako. Kuya. Ano, tol? 10 milyon ngayon din. At mawawala na kami. Wala akong ganoong kalaking pera. Bakit ka nagmamagaling? Walang pera?
Umalis ka na. Lumabas ka na. Ako ang magbabayad ng 10 milyon. May 10 milyon sa card na ito. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Sinsuang. Ako. Shaolan. Huwag kang magsalita. Ang pera, kikitain ulit yan. Pero ikaw lang ang tunay kong kaibigan. HMP. Wow! Hindi ko inaasahang si Miss Sia magliligtas sa'yo. Bata, ang galing mo. Pero hindi pa ako tapos kanina. Ang 10 milyon, principal lang yon. May interest pa yon. Hindi naman kalakihan. 5 milyon. Walang pera, walang problema. Pwede namang si Miss Sia at si Feng Shaolan ang magpalipas ng isang gabi sa akin. At quits na tayo. Boss, hayaan mo rin kaming mga lalaki na magsaya. Siyempre, ha. Panaginip lang yan. Tara na. Aalis na agad? Manatili ka at aliwin mo kami sandali. Sige, tinatanggap ko para sa kanila. Miss Sia, pinuntahan mo pa siya para tulungan. Tapos ipagbibili ka lang niya? Ako nga, naaawa na sa'yo. Hiyang, gago ka. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magdesisyon para sa amin? Huminahon ka, magtiwala ka sa akin. Haha, bro Biao. May maliit akong hiling. Ang tagal na, hindi ko pa nga nahahawakan ng mga babaeng to. Sa susunod, maghati-hati na lang tayo. Hey, deal. Ha. Matchmaker, ikaw lang ang pag-asa ko. Bro Ping An. Sir, Ano, ang ginagawa nila? TSK, ang landi. Nagpapahayag ako ng pagmamahal dito. Tigil na sa pagtingin. HMPH. Huwag mo silang pansinin. Humanap tayo ng pribadong lugar. Huwag mo silang pansinin. Humanap tayo ng pribadong lugar. MHM. Umalis ka dyan. Pare. Anong nangyari? Huwag mong sabihing magic yan. Sadyang psychological suggestion lang. Siguro may mga urges na talaga si Shenda Biao. Pinalakas ko lang. Grabe. Xing Shuang, tapos na ngayon. Kailangan kong sabihin sa'yo. Wala namang nangyari sa amin ni Shaolan. May girlfriend ka ba o wala? Bakit mo sinasabi sa akin? Sir, tingnan mo, ginutay-gutay nila damit ko. Tulungan mo kong magpalit sa kwarto. Sige. Hoy, huwag kang tumingin. Xing Shuang, huwag kang magalit. Magkaibigan lang kami ni Liqiang. Pero iniisip ko siyang maging boyfriend. Di pa naman siya pumapayag. Bakit mo sinasabi sa akin to? Teka, gusto mo rin ba si Liqiang? Hindi, tigilan mo yang pag-aakala. Ayos, di lalabanan ko siya ng walang guilt. Hindi, Aminin mo. konti lang. CJ, fair competition na lang. Kung sino man ang pipiliin niya, walang samaan ng loob. Deal? Deal. Di ako matatalo sa'yo. Huwag kang masyadong sure. May advantages naman ako. Dahil lang mas malaki ang mga curves mo, tingnan natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba. Huwag.
Ha? Kayong dalawa, walang nangyari sa loob. Usapang babae. Wala kang pakialam. Mabuti, mabuti. Anong susunod mong gagawin? Uuwi. Ikaw. Pwede ba akong dumaan? Ik. Vicky Yang. Magsalita ka, nakakailang talaga. Kahit ano, magsalita ka lang, nakakahiya. Ang siyam na siklong elixir ay sumusunod sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan, ang pagkabuhay na muli. Walang kwenta. Ang dami mong natatanggap na mensahe nitong mga nakaraang araw. Hindi, spam lang yon. Puro junk mail, panunumpa ko. HMM. Ikaw. Dahil ba? Mas maganda ang katawan ni Xiaolan kaysa sa akin. Kaya mo iniisip na maging boyfriend niya. Ha, hindi. Ang ibig kong sabihin. Lahat ba ng lalaki, mas gusto ang malalaki ang dibdib? Lahat ba ng lalaki, mas gusto ang malalaki ang dibdib? Hindi mali. Ikaw. Ga. Teka, ang ibig kong sabihin, mayroon akong potion na nagpapalaki ng mga kurba. Gusto mong subukan? May ganoon talaga. Ipakita mo. Ngayon na. Oh, ito. Baka maging mailap ka nito. Hoy, Many Akis. ha. Guru, ako. Hello, ang numerong tinawagan ay kasalukuyang busy. Nagkaroon ka ng pagkakataon. Huli na ngayon.